Magandang Buhay Pilipinas, ito po ang Awards Channel nag-uulat. Kapag sumasapit na ang mga buwan na may bear sa dulo, September, October, November at December, tila may kakaibang simoy ng hangin na ating nararamdaman. Ito ang simoy ng Kapaskuhan, isang panahon ng pagbibigayan, pagsasama-sama ng pamilya, at siyempre, ang pinakahihintay na bonus. Para sa milyon-milyong manggagawang Pilipino, ang Pasko ay hindi kumpleto kung wala ang 3rd month pay. Pero teka, saan nga ba nagsimula ang tradisyong ito na tila naging bahagi ng ating kultura, ating balikan ng kasaysayan? Noong 1975, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., isinabatas ang Presidential Decree No. 851. Ang batas na ito ang nag-utos sa lahat ng employer na magbigay ng 30th month pay sa kanilang mga empleyado. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay simple lamang, ang bigyan ng dagdag na tulong pinansyal ang mga manggagawa upang makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na tuwing Kapaskuhan. Isipin na lang ninyo, sa panahong ito, nagmamahala ng presyo ng hamon, queso de bola, at iba pang sangkap para sa Noche Buena. Ang 13th month pay ay nagsisilbing pambili ng mga ito, pambili ng regalo para sa mga inaanak, at pamasahe para makauwi sa probinsya at makapiling ang mga mahal sa buhay. Kung ang 13th month pay ay para sa Kapaskuhan, para saan naman kaya ang panukalang 14th month pay? Ang konseptong ito ay unang isinulong sa Senado sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2, na inihain ni dating Senate President Vicente Tito Sotto III. Ang kanyang pangunahing rason, habang ang 13th month pay ay karaniwang naubos para sa mga gastusin tuwing Pasko. Ang mga manggagawang Pilipino ay nahaharap sa isa pang malaking gastusin pagsapit ng kalagitnaan ng taon. Ito ang panahon ng pagbubukas ng klase. Para sa mga magulang, ang buwan ng Mayo at Hunyo ay panahon ng pagbili ng mga bagong uniforme, libro, kuwaderno, at pagbabayad ng matrikula. Isang malaking hamon sa budget ng pamilya. Ang layunin ng 4th month pay, ayon sa panukala, ay magbigay ng dagdag na pondo sa mga pamilyang Pilipino sa kalagitnaan ng taon. Iminumungkahi na ibigay ito bago o sa ika-30 ng Hunyo bawat taon. Sa ganitong paraan, ang mga magulang ay hindi na kailangang manggutang o isanla ang kanilang mga kagamitan para lamang may pasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Kung sakaling maging isang ganap na batas, sino-sino nga ba ang mga masusuwerteng makakatanggap ng inaasam na 14th month pay? Ang sagot ay simple at malawak. Ayon sa panukalang batas, lahat ng rank-and-file employees mula sa pribadong sektor ay sakop nito, anuman ang kanilang estado sa trabaho, regular man, probationary, contractual, o project-based. Basta't nakapagserbisyo ka ng hindi bababa sa isang buwan sa isang kumpanya sa loob ng isang taon, ikaw ay may karapatan ng makatanggap ng prorated na 14th month pay. Ito ay isang magandang balita para sa marami, lalo na sa mga nasa gig economy o yung mga may panandaliang kontrata lamang. Hindi lamang mga empleyado sa malalaking korporasyon ang kasama rito. Sakop din ng panukala ang mga manggagawa sa maliliit na negosyo, mga kasambahay, at maging ang mga empleyado ng gobyerno. Ang layunin ay maging inklusibo at walang maiiwan. Isipin na lang ninyo ang ating mga sales lady sa mall, mga security guard na nagbabantay sa gabi, mga call center agent na puyat sa trabaho, at mga factory worker na bumubuhay sa ating industriya. Bagamat ang layunin ng panukalang 14th month pay ay maging malawak at inklusibo, mayroon pa ring ilang grupo na hindi sakop nito. Ang pinakauna sa listahan ay ang mga empleyado na nasa managerial level. Ang pangalawang grupo na exempted ay ang gobyerno mismo at ang mga political subdivisions nito, tulad ng mga local government units. Exempted din ang mga employer na nagbibigay na ng katumbas o higit pa sa 14th month pay sa kalagitnaan ng taon. Panghuli, ang mga employer na nakararanas ng matinding pagkalugi o distress ay maaring ma-exempt, ngunit kailangan nilang patunayan ito sa Department of Labor and Employment. Kailangan nilang magpakita ng mga financial statements at iba pang dokumento na nagpapatunay na ang pagbibigay ng 4th month pay ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagsasara. Isang halimbawa ng kwentahan. Marahil ang pinakamahalagang tanong sa isip ng bawat empleyado ay, magkano nga ba ang matatanggap ko? Alam mo, ang computation para sa 14th month pay ay kapareho lamang ng paraan ng pagkwenta sa ating 13th month pay. Ang batayan ay ang iyong basic salary o pangunahing sahod sa loob ng isang buwan.
Para sa mga empleyadong nakakumpleto ng isang buong taon ng serbisyo, ang kanilang 14th month pay ay katumbas ng kanilang isang buwang basic salary. Pero paano naman kung hindi ka pa umaabot ng isang taon sa iyong trabaho? Huwag mag-alala, may karapatan ka pa ring makatanggap, ngunit ito ay magiging prorated. Halimbawa, sabihin nating nagsimula kang magtrabaho noong Enero, at ang iyong sahod ay 15,000 kada buwan. Pagsapit ng Hunyo 30, ikaw ay nakapagserbisyo na ng 6 na buwan. Isang mahalagang detalye, ayon sa panukala, ang 14th month pay ay dapat ibigay sa dalawang hati. Ang unang hati sa December 24, ang pangalawa sa June 30. Para mas maunawaan natin ang tunay na epekto ng panukalang ito, kilalanin natin si Mang Jun. Siya ay 48 taong gulang, isang construction worker sa isang malaking proyekto sa Maynila. Ang kanyang sahod ay minimum wage, sapat lamang para sa pang-araw-araw na pagkain ng kanyang pamilya at upa sa kanilang maliit na tirahan. Mayroon siyang 3 anak na nag-aaral. Bawat taon, ang buwan ng Hunyo ay isang malaking sakit ng ulo para sa kanya at sa kanyang asawa. Ang pagbili ng mga gamit sa eskwela ay tila isang imposibleng misyon. Taon-taon, ang diskarte ni Mang Jun ay umutang sa kanilang 5-6 na Bombay o di kaya isanla ang kanilang luma ngunit pinag-iipunang telebisyon. Ang kanyang 13th month pay na natanggap noong Disyembre ay matagal nang naubos. Ipinambayad sa mga utang noong Pasko at kaunting handa para sa bagong taon. Pagsapit ng enrollment, balik na naman sila sa simula. Ang kanyang asawa ay naglalabada para makadagdag sa kita, ngunit kulang pa rin. Ngayon, isipin natin kung may papasa ang 14th month pay. Para kay Mang Jun, na kumikita ng humigit kumulang 15,000 piso kada buwan, ang dagdag na 15,000 piso sa buwan ng Hunyo ay isang milagro. Hindi na niya kailangang lumapit sa 5-6 na may napakalaking interest. Hindi na niya kailangang isanla ang kanilang TV na siyang tanging libangan ng kanyang mga anak. Ang perang ito ay direktang mapupunta sa uniforme, sapatos, bag, at mga libro. Maaring may matira pa para sa kanilang baon sa unang linggo ng klase. Marami na ang umaasa at nagtatanong, ano na nga ba ang nangyari sa 14th month pay bill? Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, Agosto 18, 2025, ang panukalang ito ay nananatiling isang panukala. Ito ay hindi pa naipapasa bilang isang ganap na batas. Mula nang unang ihain nito ni dating Senate President Soto, ilang bersyon na rin nito ang isinampa sa Senado at Kamara de Representantes sa bawat pagpapalit ng Kongreso. Subalit, ito ay palaging naiwan sa committee level at hindi umuusad patungo sa plenaryo para sa mas malawak na debate at botohan. Maraming dahilan kung bakit ito nabibinbin. Isa sa mga pangunahing hadlang ay ang maring pagtutol mula sa ilang mga grupo ng negosyante. Ayon sa kanila, ang pagpapatupad ng mandatory 14th month pay ay isang karagdagang pasanin. Lalo na para sa mga micro, small, and medium enterprises na siyang bumubuo sa 99% ng mga negosyo sa bansa. Ikinakatwiran nila na marami sa mga maliliit na negosyo ay baka hindi kayanin ang dagdag na gastos. Ang gobyerno mismo, partikular ang economic managers ng bansa, ay nagpahayag din ng kanilang pag-aalinlangan. Ang kanilang pangamba ay ang posibleng epekto nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Habang hinihintay natin ang pag-usad ng 14th month pay bill, mahalagang malaman na hindi lamang ito ang tanging panukala na naglalayong itaas ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, mas mainit ang usapin tungkol sa isang legislated national minimum wage increase. Maraming panukala sa Senado at Kamara ang nagsusulong ng dagdag na sahod sa buong bansa. Ang pagkakaiba ng wage hike sa 14th month pay ay nasa dalas ng epekto nito. Ang 14th month pay ay isang lump sum na matatanggap isang beses sa isang taon, habang ang wage hike ay isang dagdag sa arawang kita. Mayroon ding mga panukala na naglalayong palakasin ang security of tenure o ang seguridad ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Ito ang laban kontra sa ENDO o End of Contract. Ang Security of Tenure Bill ay naglalayong gawing illegal ang ganitong mga gawain at tiyakin na ang mga manggagawa ay magkakaroon ng permanenteng trabaho at ng lahat ng benepisyong kaakibat nito. Ito, kasama ng wage hike at 14th month pay, ay bumubuo sa isang komprehensibong pakete ng reforma para sa sektor ng paggawa. Ang paglalakbay ng panukalang 14th month pay ay isang salamin ng mas malaking laban para sa isang mas makatarungang sahod at mas magandang buhay para sa bawat manggagawang Pilipino.
ito ay hindi lamang isang simpleng panukalang batas. Ito ay isang simbolo ng pag-asa. Para sa isang ina, ito ay nangangahulugan ng kakayahang bilhin ang gatas at bitamina ng kanyang anak. Sa kabilang banda, kailangan din nating kilalanin ang mga lehitimong alalahanin ng sektor ng negosyo. Ang isang malusog na ekonomiya ay nangangailangan ng balanse. Sa huli, ang diskusyon tungkol sa 4th month pay ay dapat magpatuloy. Ito ay isang usapin na nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino. Ang ating papel bilang mamamayan ay ang manatiling mapagmatsyag, makilahok sa mga diskusyon at ipaalam sa ating mga kinatawan ang ating saloobin. Naway ang pangarap ng dagdag na biyaya, ang pangarap ng 14th month pay, ay hindi manatiling isang panukala lamang, kundi maging isang katotohanan na mag-aangat sa buhay ng milyon-milyong Pilipinong nagsusumikap para sa isang mas magandang kinabukasan. Please share at like po at mag-subscribe para po sa susunod na upload content. Ito po, ang Ewards Channel. God bless everyone. Mabuhay Pilipinas. Salamat po, ingat-ingat. See you next video.